Sinabihan ni Zofan ang halimaw ng nakakatawang araw ito, nagagawa pang araw nitong makapagyabang kahit na wala na itong buntot at iisa na lamang ang natitira nitong ulo. Hindi naman nagustuhan ng Flaming Inferno Serpent King ang sinabi ng ating bida, tingnan na nga lang daw nila sa bandang huli kung sino ang mananalo sa kanila. Umatake na ang halimaw patungo sa direksyon ni Zofan, tingnan na nga lang daw niya kung magawa pa nitong masangga ang pinakawalan niyang pag-atake. Nagsalita ang isang tauhan ng Gu family na hindi niya raw inasahan na magiging pabigat lang sila sa binatang emblem deacon ng Mercenary Association. Sinabihan naman ni Gu Zhaohan ang ating bida nang wag na nga raw sila nitong intindihin, malalagay nga lang daw ito sa panganib ng dahil sa ginagawa niyang ito. Hindi naman nakinig si Zofan at tinuloy pa rin ang pagprotekta sa grupo ni Gu Zhaohan. Nagpakawala ito ng mga naglalakasang sword blade para salubungin ang mga pag-atake na ginawa ng halimaw. Hindi makapaniwala ang Flaming Inferno Serpent King na ganoon lang kadali madedepensahan ng ating bida ang mga pinakawalan niyang pag-atake, napaka-imposible nga raw nito lalo na't isa lang naman itong novice war god. Ngumiti si Zofan at sinabihan ng halimaw na hindi lang naman daw ito ang nagtatago ng totoo niyang lakas. Sinimulan ng i-activate ng ating bida ang kanyang battle territory. Nagulat si Gu Zhaohan noong mapagtanto ng mga ito na nagtataglay pala ang bida nating si Zofan ng dalawang teritoryo. Sinabi ng isang tauhan ng Gu family na sa libu-libong araw na war gods ay napakahirap makatagpo ng isang tao na kayang gumamit ng dalawang teritoryo ng magkasabay. Maswerte nga raw sila at kasama nila ngayon ang ganoon katalentadong genius. Mas lalo pang lumalaki ang paghanga ni Gu Zhaohan sa tuwing natutuklasan nito ang mga itinatagong kapangyarihan ni Zofan. Nagsalita ang Flaming Inferno Serpent King at sinabi na kapag nga raw nabigo ang plano niya ngayon, ay tiyak na makakatikim nga raw siya ng parusa sa kanyang Panginoon kapag nakabalik na siya. Pero kung madadala niya naman daw ang ulo ng ating bida ay baka makaiwas pa siya sa matatanggap niyang parusa. Naglabas ng mas malakas na kapangyarihan ng Flaming Inferno Serpent King at sinabi na kahit anong araw ang mangyari ay dapat niyang mapatay ang ating bida. Napansin ni Zofan na parang mas lumakas nga raw ngayon ang aura ng kalaban niyang halimaw, kaso nga lang daw ay parang hindi na niya ito nakokontrol ng maayos. Ini-activate na ng ating bida ang kanyang dual battle territory. Kasunod noon ay nagpakawala na siya ng sunod-sunod na sword blade mula sa kanyang posisyon. Higit na mas malalakas na ang mga sword blade na ito lalo na't nakapaloob rin dito ang kapangyarihan ng dalawa niyang teritoryo. Nagbanggaan ang mga naglalakasang pag-atake ng ating bida at ng kalaban nitong halimaw. Agad na sinabihan ni Gu Zhaohan ang dalawa niyang tauhan na kailangan daw nilang makaalis sa loob ng labanan. Napakadelikadong araw kung mananatili pa sila doon. Sinabi rin ng isang lalaki na kapag nadamay nga raw sa nagaganap na laban ang isang ordinaryong novice war god ay tiyak na mamamatay ito sa loob lang ng ilang segundo. Nagpatuloy pa ng pag-atake si Zofan pero hindi niya mapatamaan ng direkta ang halimaw nang dahil sa pagpapakawala nito ng mga naglalakasang pag-atake sa iba't ibang direksyon. Naisip ng ating bida na mukhang napasobrang araw siya ng kilatis sa halimaw na ito, para na nga lang daw ito ngayong isang baliw na hindi na kayang kontrolin ang sarili nitong kapangyarihan. Nagtaka ang Flaming Inferno Serpent King noong bigla na lang nawala si Zofan sa kanyang paningin. Nagulat na lang siya noong bigla na lang itong sumulpot sa kanyang harapan. Pagkalapit ng ating bida ay sinabi nito sa halimaw na, ito na nga raw ang oras. Pagkatapos niyang magpakawala ng malalakas at mabibilis na pag-atake ay sinabi niya sa halimaw na ito na nga raw ang oras para tapusin nila ito. Napahiyaw na lang ng malakas ang Flaming Inferno Serpent King hanggang sa unti-unti na itong nanghina. Hindi na nga rin nagtagal at bumagsak na rin ang katawan ng halimaw. Napapaisip si Zofan kung talaga nga bang napatay na niya ito. Nakumpirma niya rin agad na patay na nga ito noong makatanggap siya ng notification na makakakuha raw siya ng 10 attribute points nang dahil sa pagkakapatay niya sa isang special novice pick monster king. Habang pinupunasan ng ating bida ang kanyang mukha ay sinabi nito na sa wakas na raw ay natapos na rin ang kanyang pakikipaglaban. Naisip din nito na halos ibinuhos na nga raw niya ang lahat ng kanyang lakas para mapatay niya ang halimaw na ito. Pero 10 stat points nga lang daw ang kanyang nakuha. Mas mabuti pa nga raw siguro kung pumatay na lang siya ng mga normal na novice monster king. Nakita ni Zofan ang dalawang bagay na nagmula sa bumagsak na katawan ng Flaming Inferno Serpent King. Hindi naman makapaniwala si Gu Zhaohan na talaga nga palang patay na ang halimaw.
Sinabi ng isang lalaki na miyembro ng Gu family na isa ng araw talaga si Deacon Fan sa mga pinaka-natatangi sa lahat ng mga geniuses. Nagtaka naman ang isang lalaki kung bakit nga raw hindi man lang sila nakarinig noon ng kahit na anong impormasyon tungkol sa ating bida. Mukhang sinadya nga raw ng Mercenary Association na itago sa iba ang kakayahan nito. Nagsalita si Gu Jiaohan at sinabi na sa tingin niya nga raw ay hindi naman ito itinatago ng Mercenary Association. Mukhang napakabilis nga lang daw ng paglakas ni Zofan kaya hindi na rin makasabay ang pagtaas ng reputasyon nito sa pagtaas ng kanyang lakas. Nagpasalamat si Gu Jiaohan at nakaligtas nga raw sila ng dahil sa tulong ng ating bida. Habang hawak ang isang bilog na bagay ay sinabi ni Zofan na napatay na nga raw niya ang Flaming Inferno Serpent King pero hindi pa rin daw ito natatapos doon. Nagulat naman si Gu Jiaohan sa narinig niya sa ating bida, napatanong siya kung may iba pa ba raw Monster King ang kailangan nilang harapin. Nagtanong ang ating bida kina Gu Jiaohan kung wala ba raw ang mga itong napapansin, kahit nga raw napatay na niya ang nakalaban niyang Monster King ay hindi pa rin sila nakakalabas sa loob ng Flaming Forest. Sumang-ayon si Gu Jiaohan sa sinabi ni Zofan, hindi pa nga raw sila nakakaalis sa nagliliyab na kagubatan at wala pa rin daw silang mahanap na daan para makalabas. Sinabi ng ating bida na sa palagay niya nga raw ay may kaugnayan ang hawak niyang bagay kung bakit naroon pa rin sila hanggang ngayon. Nagtanong naman si Gu Jiaohan kung ano nga raw ang bagay na hawak nito. Sinabi ng Wasp King sa kanyang Master Zofan na nangangamba nga raw siya dahil mukhang isang araw itong kristal na may kaugnayan sa Inferno Dominator. Binanggit ng Wasp King na nakakita na nga raw siya dati ng ganoong klase ng bagay mula sa kanyang Senior Four-Armed Ape King. Sa ganoong kristal nga raw nakalagay ang kapiraso ng abilidad na tanging ang mga Dominator Monster King lang ang nagtataglay. Ang mga tagapagmana rin lang daw ng mga Dominator Monster King ang maaaring makagamit ng kapangyarihan ng mga ito. Ipinaalam din ng War God System na tinatawag nga raw na Inferno King Crystal ang special item na hawak ng ating bida. Sinagot na ni Zofan ang tanong ni Gu Jiaohan at sinabi na tinatawag nga raw na Inferno King Crystal ang hawak niyang ito. Nagtaka naman ang mga tauhan ng Gu family kung para saan nga raw ito. Tinanong din nila kung ito ba raw ang ginamit ng halimaw para likhain ang Flaming Forest kung nasaan sila ngayon. Naisip ni Zofan na kung ang Flaming Inferno Serpent King lang daw ang maaaring makagamit nito, ngayon nga raw napatay na ito, paano pa nga raw sila makakalabas doon? Nagulat ang ating bida noong bigla na lang nagliwanag ang hawak niyang Inferno King Crystal. Kinabahan ng Wasp King at sinabi sa kanyang Master Zofan na may bigla nga raw siyang naalala. Ang isang araw Dominator Monster King ay kayang madetect na patay na ang tagapagmana nito sa pamamagitan ng Inferno King Crystal. Sinabi rin ng Wasp King na nangangamba nga raw siya na marahil ay ang mismong Inferno Dominator ang kumokontrol ngayon sa kristal na hawak ng ating bida. Nagtanong si Zofan sa Wasp King kung bakit nga raw hindi agad nito sinabi kanina ang ganoon kahalagang impormasyon. Mula sa kristal ay lumabas ang isang imahe ng isang mata na nababalot ng nagliliyab na kapangyarihan. Sinabihan nito ang ating bida na ito nga raw ang pumatay sa kanyang tagapagmana at ang sumira sa kanyang plano. Nabahala si Zofan noong mapansin nito na mukhang malapit na nga raw sumabog ang hawak niyang kristal. Nakatanggap ang ating bida ng notification sa kanyang War God System na na-detect nga raw nito ang pag-aalburoto ng hawak niyang Inferno King Crystal. Nagtanong ang War God System kung gusto ba raw ni Zofan na lamunin ng puwersahan ng enerhiya na nakapaloob sa hawak niyang kristal. Nagbigay rin ng paalala ang War God System na kapag ginawa nga raw ito ng ating bida sa kasalukuyan nitong lakas, ay magreresulta ito na mababawasan ng malaki ang enerhiya na maaari nilang makuha sa Inferno King Crystal. Bago nga raw magdesisyon ng ating bida kung lalamunin niya ba ito o hindi, ay pag-isipan niya nga raw ito ng mabuti. Naisip naman ng nababahalang si Zofan kung talaga bang kailangan pa siyang tanungin ng kanyang War God System. Bakit pa nga raw siya mag-iisip sa ganoong oras gayong anumang sandali ay maaari na siyang mamatay. Shoutout kay Idol Jonathan Garcia sa pagbibigay ng 100 stat points. Shoutout kay Idol Jim Dialola sa pagbibigay ng 99 stat points. Maraming salamat po. Hindi na nag-alinlangan pa ang ating bida at agad nang sumagot ng oo sa kanyang War God System. Tatanggapin niya nga raw ang anumang enerhiya na makukuha niya sa hawak niyang kristal, ito nga lang daw ang mapagpipilian niya sa kasalukuyan niyang sitwasyon.
Naisip ni Zofan na sa lakas nga raw ng enerhiya na kanyang natatanggap ay hindi na ito kakayanin ng kanyang katawan. Agad namang sumaklolo si Little Gray para tulungan ang nahihirapan niyang master. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan para kontrolin ang pagpasok ng enerhiya sa kanilang master Zofan. Habang ginagawa ito ni Little Gray ay sunod-sunod na notification ang natatanggap ng ating bida tungkol sa pag-angat ng lahat ng kanyang mga stats. Bawat notification na kanyang natatanggap ay umaangat ng tig-iisa ang lahat ng kanyang mga attributes. Nagpatuloy pa ito sa pagtaas hanggang sa makarating na ang lahat ng kanyang mga attribute points sa advanced stage ng Peak Novus War God Realm. Napahinga ng malalim ang ating bida noong natapos na ang pagtanggap niya ng enerhiya. Doon na rin niya napagtanto na nahinto na rin ang pag-aalboroto ng hawak niyang kristal. Makalipas ang ilang segundo ay may bigla na lang nangyari sa Inferno King Crystal. Habang hawak ito ni Zofan ay bigla na lang itong nawasak hanggang sa maging tuluyan na nga itong naging isang abo. Nagtanong si Gu Zhaohan sa ating bida kung anong araw ang nangyari. Hindi na kinailangang sumagot pa ng ating bida dahil bigla nang nagbago ang kanilang kapaligiran. Nagulat ang lalaki dahil nakawala ng araw sila sa loob ng nagliliyab na kagubatan. Dumating na rin ang mga tauhan ni Gu Zhaohan na kasama ng mga iniwanan nilang miyembro ng iba't ibang organisasyon. Sinabi ng mga ito na nakaligtas nga raw silang lahat. Habang nagtitingin ay naisip ni Zofan na sa wakas nga raw ay nakalabas na sila sa Flaming Forest, kaso nga lang ay iniisip pa rin ito ang nagliliyab na mata na nagpakita sa kanila mula sa kanyang inabsorb na Inferno King Crystal. Iniisip din ng halimaw na nagmamay-ari sa matang ito ang ating bida. Sa inis nito kay Zofan ay napalabas ito sa lungga na kanyang tinitirhan. Sinabi ng halimaw na kailangan nga raw magbayad ng ating bida sa ginawa nitong pagwasak sa kanyang mga plano. Hindi makapaniwala ang ama ni Fangang noong mabalitaan nito na patay na ang kanyang anak. Sinabi ng isang lalaki sa ama ni Fangang na ayon nga raw sa nakalap nilang impormasyon, inatake raw ng isang makapangyarihang halimaw ang labas na bahagi ng kanilang lungsod at namatay nga raw doon ang kanilang young master na si Fangang. Sinabihan ng ama ni Fangang ang kanyang tauhan ng manahimik daw ito. Ang lalaking ito ay si Fan Zhongxiong, ang master ng Fan family at isang late intermediate war god realm. Tumilapon ang nagbalitang tauhan noong mapagbuntunan siya ng galit ni Fan Zhongxiong. Nagalit si Fan Zhongxiong at sinabihan ng inatake niyang tauhan na ipakita nga raw nito sa kanya kung ano na ang sitwasyon. Napanood nito sa isang malaking screen na abalang-abala ang lahat ng mga taong nakaligtas na gamutin ang mga sugatan nilang kasamahan. Nagtataka si Fan Zhongxiong kung bakit nga raw nasa maayos na kalagayan ang babae na miyembro ng Gu family at tanging ang grupo lang ng kanyang anak ang walang umuwi ng buhay. Sinabi niya na bakit nga raw buhay pa rin ang mahihinang ito, dapat nga raw ay sumama na rin ang mga ito sa hukay ng kanyang anak. Habang nanunood si Fan Zhongxiong ay biglang natuon ang atensyon nito sa ating bida. Bakit nga raw nakakamukha ng binatang ito ang kilala niyang lalaki, iniisip niya ang posibilidad na baka nga raw mag-ama ang mga ito. Sinabihan ni Fan Zhongxiong ang kanyang tauhan na bibigyan niya raw ito ng kalahating oras para alamin ang lahat ng impormasyon tungkol sa binata na pinapanood niya sa loob ng malaking screen. Sa takot ng tauhang ito ay agad nitong binilisan ang pagkalap ng mga impormasyon tungkol sa ating bida. Humingi ng tawad ang nakadapang tauhan sa kanyang master, limitado nga lang daw ang kanyang oras kaya yun lamang ang nakuha niyang impormasyon. Pinaalis na ni Fan Zhongxiong ang sinaktan niyang tauhan, palalampasin niya raw muna ito sa pagkakataong ito. Lubos naman na nagpasalamat ang nakadapang tauhan sa kanyang master dahil sa binuhay pa siya nito. Naisip ni Fan Zhongxiong na Zofan nga raw pala ang pangalan ng binatang ito, tama nga raw ang hinala niya na anak nga ito ni Zuhui. Nagawa nga raw pala agad nitong makatungtong sa War God Realm kahit na 20 taong gulang pa lang ito, at isa na rin agad itong Gold Emblem Deacon ng Mercenary Association. Hindi makapaniwala si Fan Zhongxiong sa nalalaman niyang ito, natatandaan niya nga raw ang kalagayan ng ating bida noong isa pa lang itong bata. Paano nga raw nito nagawang makaakyat ng ganoong kataas na lebel? Naisip ni Fan Zhongxiong na hindi niya nga raw maaaring hayaan na mabuhay pa ang ating bida, kapag nabunyag nga raw ang nangyari noon ay magkakaroon sila ng malaking problema. Naisip din nito na hindi naman daw talaga siya isang mabuting tao, nagkataon rin daw na may kakayahan siya ngayon na bunutin ang anumang tinik na humarang sa kanyang dinaraanan.
Ginamit ni Fan Zhongxiong ang kanyang kapangyarihan para buksan ang kanyang sekretong underground basement. Dumiretso siya ng pagpasok sa loob nito hanggang sa makarating na siya sa dulo ng kwarto. Tinanong ng nagliliyab na mata si Fan Zhongxiong kung ano nga raw ang dahilan kung bakit siya nito tinawag. Sumagot naman ito at sinabi sa kausap niyang halimaw na gusto niya nga raw mag-alok ng isang kasunduan, sinabi rin ito na parehas nga raw silang makikinabang sa iaalok niyang ito. Nagsalita ang nagliliyab na mata at sinabi na napakahilig nga raw ng mga gaya nitong tao na kalabanin ng isa't isa. Nakakamangha nga raw na kahit ganoon ang mga nilalang na ito ay nagagawa pa rin nilang mabuhay ng ganoong katagal. Sinabi ng nagliliyab na mata na dahil nga raw matindi ang galit niya ngayon at gusto niyang makatikim ng dugo para maibsan man lang ang kanyang puot, tatanggapin na nga raw niya kung ano man ang iaalok na kasunduan ni Fan Zhongxiong. Nagkaroon man ng kaguluhan noong isang gabi sa labas na bahagi ng Jinhai City, wala namang nabalita ang problema sa loob ng lungsod na ito. Sinabi ni Zhou Fan na ganito nga raw pala ang itsura sa loob ng Jinhai City, mukhang mas maunlad pa nga raw ito kumpara sa lungsod ng Zonglin. Napakarami nga raw talagang istruktura doon lalo na't ito ang pangalawa sa pinakamalaking lungsod ng kanilang bansa. Habang nagmamasid-masid ang ating bida ay bigla itong napaisip, bakit nga raw kahit kakapunta pa lang niya doon ay parang pamilyar na siya sa Jinhai City, parang pakiramdam niya nga raw ay dati na siyang nakarating doon. Nagsalita naman ang Wasp King at sinabi na kaya raw siguro pakiramdam ng kanyang Master Zhou Fan na pamilyar ito sa lugar, ay nang dahil sa dito rin sa lungsod na ito nakatira ang nagugustuhan nitong babae. Pinipilit ring alalahanin ng Wasp King kung ano nga raw ulit ang pangalan ng babaeng ito. Tumawa naman ng tumawa si Little Gray nang dahil sa pang-aasar na ginawa ng Wasp King sa kanilang Master Zhou Fan. Pinagpatuloy ng Wasp King ang pag-iisip hanggang sa maalala na niya na Muyinyi nga raw pala ang pangalan ng nagugustuhan ng ating bida. Tumanggi naman ang namumulang si Zhou Fan at sinabi na hindi niya nga raw ito nagugustuhan, sinabihan niya rin ng Wasp King nang huwag nga raw itong magsalita ng kung ano-ano. Nagpatay mali siya na lang sina Little Gray at Wasp King para kunwari ay pinaniniwalaan nila ang ginawang pagtanggi ng kanilang Master Zhou Fan. Nahihiya na sinabi ng ating bida na dahil nga raw naroon na rin sila, bibisitahin niya nga raw muna si Muyinyi sa bahay nito at baka nga raw naroon din ito ngayon sa Jinhai City. Nagtanong ang Wasp King sa kanyang Master Zhou Fan kung basta na lang ba raw ito pupunta sa bahay ng kasintahan nito. Sumagot naman ang ating bida at sinabihan ang Wasp King nang hindi niya nga raw kasintahan si Muyinyi, nagtanong din siya sa Wasp King kung ano raw ang ibig sabihin ng sinabi nito. Tinuruan ng Wasp King ang kanilang Master Zhou Fan na hindi ba raw dapat ay naghahanda muna ito ng pangregalo bago ito bumisita sa bahay ni Muyinyi. Sinabi ng Wasp King na kahit nga raw isa siyang halimaw ay nagdadala pa rin siya ng regalo kapag pinupuntahan niya ang kanyang nagugustuhan. Natuwa ang ating bida dahil sa wakas nga raw ay may nasabi ring mabuti ang Wasp King, muntik na nga raw niyang makalimutan na magdala ng regalo sa kanyang pagbisita. Naisip ni Zhou Fan na magpupunta nga raw muna siya sa Jinhai City's trading floor, balak niya nga rin daw tingnan kung saan niya magagamit ang Monster Core na nakuha niya sa pinatay niyang Flaming Inferno Monster King. Pagkarating ng ating bida sa labas ng Jinhai City's trading floor ay naramdaman na naman ito na parang pamilyar nga raw sa kanya ang lugar na ito. Bakit nga raw pakiramdam niya ay matagal na siyang nakapunta doon gayong ito pa lang ang unang beses na pumunta siya sa Jinhai City. Kinalimutan na muna niya ang mga iniisip niyang ito dahil kailangan niya nga raw munang unahin ang paghahanap ng kanyang pangregalo. Nag-iisip si Zhou Fan kung ano nga raw kaya ang bagay na magugustuhan ng isang magandang babae na gaya ni Muyinyi. Bigla namang natuon ang pansin ng isang nakamaskarang tindero sa nakatayo nating bida. Nagtingin-tingin si Zhou Fan sa ibang mga tindahan pero puro ordinaryo nga lang daw ang mga items na kanyang nakikita. Napapaisip siya kung may jewelry equipments ba raw kaya siya na makikita sa loob ng trading floor na ito na maaari ring makapagbigay ng tulong sa oras ng pakikipaglaban. Napalingon si Zhou Fan sa isang tindahan ng dahil sa pagrereklamo ng isang customer. Umaalma ang customer na ito sa nakamaskarang tindero, kung bakit raw ibebenta nito sa kanya ng 10 beses na halaga ang item na kanyang nagustuhan, sabihin na nga lang daw nito sa kanya kung ayaw talaga siya nitong pagbentahan. Sumagot naman ang nakamaskarang tindero na sinusunod niya lang daw ang patakaran ng kanyang tindahan na nakadepende ang ibibigay niyang presyo kung ano ang baraha na mabubunot ng kanyang mamimili. Nakabunot nga raw ito ng times 10 na baraha kaya tumaas ng ganoon ang presyo ng item na nagustuhan nito.
Sinabihan rin ng nakamaskarang tindero ang nagrereklamo niyang customer na kung ayaw nga raw nitong bilhin ang kanyang paninda ay malaya naman daw itong umalis, wag na nga raw nitong istorbohin pa ang kanyang negosyo. Bago tuluyang umalis ang nagrereklamong lalaki ay sinabihan nito ang nakamaskarang tindero na paano nga raw tatangkilikin ng mga tao ang ganoong kadaya na tindahan, sa diskarte nga raw ng tindahan nito ay hindi rin magtatagal ang pinapatakbo nitong negosyo. Binanggit ng nakamaskarang tindero sa ating bida ang patakaran ng kanyang tindahan, kapag nakapili nga raw ito ng isang item ay nakadepende sa mabubunot nitong baraha ang babayaran nitong presyo. Matapos niya itong sabihin ay tinanong na niya ang ating bida kung gusto ba raw nitong subukan ang kanyang swerte.